Praise the Lord and a blessed day po sa inyong lahat. Alam po natin na lahat ng tao ay may 5 basic senses. Sense of touch, sight, hearing, taste, at sense of smell. Sa 5 pong ito, the sense of smell is considered to be the strongest. Minsan nga po, pag may naamoy tayong isang bagay, may naaalala po tayo. Amen po ba? At may pag-aaral nga na nagsasabi na ang sense of smell ay posibleng mas closely linked sa ating memory kaysa sa iba nating senses. Now, interestingly, God also exhibits this sense of smell. Sa Genesis chapter 8, pagkatapos po ng malaking baha, nag-sacrifice po si Noah ng burnt offering, a sacrifice of thanksgiving. Ano ang naging reaksyon ng Diyos sa kanyang offering? Basahin po natin ang nakasulat sa Genesis chapter 8 verse 21. The Lord smelled the pleasing aroma and said in his heart, "Never again will I curse the ground because of humans, even though every inclination of the human heart is evil from childhood. And never again will I destroy all living creatures as I have done." Ang galit po ng Diyos ay napalitan ng kapayapaan. Bakit? Dahil sa kanyang naamoy. Sa Book of Leviticus, inutusan po ng Diyos ang kanyang bayan na magbigay ng kanilang offering at magsunog ng incense. Sa Book of Ephesians naman, ang sakripisyo ni Jesus ay mabangong samyo sa Diyos. Hayaan niyo pong basahin ko sa inyo, nakasulat sa Ephesians chapter 5 verse 2a. Christ loved us and gave Himself up for us as a fragrant offering and sacrifice to God. Nakasulat naman po sa Book of Revelation chapter 5 verse 8 na ang ating prayers ay nagsisilbing incense na nagbibigay ng mabangong samyo sa Diyos. Revelation chapter 5 verse 8 says, "And when He had taken it, the 4 living creatures and the 24 elders fell down before the Lamb. Each one had a harp, and they were holding golden bowls full of incense, which are the prayers of God's people." Ngayon, atin pong pagbulay-bulayan ng isa pang mahalagang verse that talks about how we can spread the fragrance. 2 Corinthians chapter 2 verse 14 says, "But thanks be to God, who always leads us as captives in Christ's triumphal procession and uses us to spread the aroma of the knowledge of Him everywhere." Nabasa po natin sa verse na ito ang salitang aroma. Ang ginamit naman po ng ibang translations ay ang salitang fragrance. At ito po ay napakahalaga. Mapipicture po natin sa verse na ito ang isang great victory procession or parade, kung saan si Jesus ang nangunguna. Sumusunod tayo sa Kanya at isineselebrate natin Siya bilang universal conqueror and victor. Habang sinusulat po ito ni Paul, naiisip niya ang tagumpay ng Roma sa digmaan. Halos lahat ng mamamayan na sakop ng Roma ay naging saksi sa mga victory processions na ito. May kaugalian na sinusunod ang mga Romano. Pag ang isang Roman military battalion o Roman army ay nagwagi sa digmaan laban sa isang bansa o siyudad at dala-dala ang mga bihag, binibigyan sila ng grand welcome sa Rome at may victory procession na ginaganap upang i-celebrate ang kanilang tagumpay. Sa parada pong iyon, the generals march in a certain order sa mga lansangan ng Roma. Ang nagtagumpay na commander o general ang nangunguna sa parada. Ito ang pinakamataas na parangal na kanyang matatanggap. Sakay siya ng karwahe, ng hila ng mga puting kabayo, at sinusundan ng iba't ibang mga pinuno ng Roma, at mga sundalong bit-bit ang kanilang mga kinulimbat sa kanilang mga kaaway. Kasama rin sa parada ang torong kanilang iaalay. At kasama rin sa parada ang mga musikero at mga pari na dala ang kanilang mabangong insenso. Saan man maparaan ang parada, naaamoy ng mga tao ang mabangong incense. Para sa nagtagumpay na Roman army and Roman citizens, the fragrance has the sweet aroma of victory. Ang mabangong samyo ay nagbibigay sa kanila ng labis na kagalakan. Sa kabilang banda naman, para sa mga bihag, ang samyo ay nagbibigay sa kanila ng labis na takot. Alam nilang sila'y papatayin bago lumubog ang araw. So, ang amoy para sa kanila ay amoy ng kamatayan. Ito ang nasa isip ni Paul nang isulat niya ang 2 Corinthians chapter 2, verses 14 to 16a. Pakinggan niyo pong mabuti. But
Thanks be to God, who always leads us as captives in Christ's triumphal procession and uses us to spread the aroma of the knowledge of Him everywhere. For we are to God the pleasing aroma of Christ among those who are being saved and those who are perishing. To the one, we are an aroma that brings death. To the other, an aroma that brings life. Si Jesus po ang ating victorious conqueror na nangunguna sa procession. Susunod tayo sa Kanya bilang Kanyang mga piniling mandirigma, nag-e-enjoy sa mga benepisyong Kanyang napagtagumpayan. Ito ang dahilan kung bakit nakasulat po sa Romans chapter 8 verse 37, "No, in all these things we are more than conquerors through Him who loved us." Wala tayong ginawa. Ngunit, dahil nagtagumpay si Jesus, na-e-enjoy natin ang mga benepisyo. Glory to God. At habang nagmamarch tayong kasama niya, saan man tayo naroroon, we are emitting, we are spreading everywhere the sweet fragrance. Ano ang fragrance na ito? It is the fragrance from knowing Jesus Christ. The fragrance is knowledge of Him. Saan man tayo naroroon, ano man ang situation natin, we are to spread the fragrance of the power of the gospel of Jesus Christ. Pag in-spread natin ang fragrance, hindi ito kaaya-aya sa lahat. Hindi lahat tatanggapin si Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Ang iba, bagamat narinig ang gospel, pero pinipiling tanggihan ang katotohanan. Dahil sa kanilang pagtanggi, hahatulan sila ng Diyos. Ito po ang dahilan kung bakit isinulat ni Paul sa 1 Corinthians chapter 2 verse 15 at 16a ang ganito, sa Tagalog po. Para kaming mabangong handog na iniaalay ni Kristo sa Diyos at naaamoy ng mga taong naliligtas at ng napapahamak. Sa mga napapahamak, para kaming nakamamatay na amoy. Ngunit sa mga naliligtas, para kaming halimuyak na nagbibigay buhay. Dagdag pa po ni Paul sa 2 Corinthians chapter 4 verse 7, "But we have this treasure in jars of clay to show that this all-surpassing power is from God and not from us." The treasure is again the knowledge of Christ. In other words, the fragrance of God is the treasure. 2 Corinthians chapter 4 verse 6, ang sabi, "For God who said, 'Let light shine out of darkness,' made His light shine in our hearts to give us the light of the knowledge of God's glory displayed in the face of Christ." At purihin po ang Diyos dahil pinili niyang ilagay ang precious treasure of the knowledge of Him sa babasaging palayok. Hindi ba nakakamangha ito? Kasi saan natin ilalagay ang treasure natin? Saan natin itinatago ang mamahalin at mahalagang gamit natin? Itinatago o inilalagay natin sila sa mga safe containers. Obviously, hindi natin ilalagay ang mga ito sa babasagin at hindi safe na sisidlan. Amen? Ngunit, hindi nilagay ng Diyos ang treasure sa mamahaling sisidlan. Pinili niyang ilagay ang treasure of His fragrance sa babasaging palayok. Pinili niyang simple, mahina, at babasaging sisidlang palayok na tulad mo at tulad ko. Taglay ang ating mga lamat, basag, at kapintasan. At gamitin tayo upang ipamalas ang Kanyang kapangyarihan. So ang tanong, bakit pinili ng Diyos na ilagay ang Kanyang treasure sa atin na hinahalin tulad sa mga babasaging palayok? Ang sagot, upang ang glory ay mapasa Kanya lamang. Matapos banggatin ni Paul ang tungkol sa jars of clay, isinulat niya sa 2 Corinthians chapter 4 verses 8 and 9, "We are hard-pressed on every side, but not crushed, perplexed, but not in despair, persecuted, but not abandoned, struck down, but not destroyed." Ang mga pressures at stress na ito na tiniis po ni Paul ay nagpapahiwatig sa mga palayok na nag-crack. Ang magandang balita sa mga palayok na may crack ay, they emit or they spread the sweet fragrance of God's grace. Now, listen to this. These verses say, even if the pot is cracking, we are not being destroyed. We are not being crushed. On the contrary, we are emitting the fragrance of God. Kapatid,
Kaibigan, napakahalagang maging mabuti at tapat tayong katiwala ng treasure ng Diyos. Bilang kanyang mga lingkod, dapat natin inilalabas at inispread ang mabangong samyo ng Panginoong Hesus saan man tayo naroroon. Listen to this. When we demonstrate the Christ-like love to people around us, we are emitting the fragrance of God. When we talk about the saving grace of Christ, we are emitting and spreading the fragrance of God. When we forgive people whom we think don't deserve it, we are actually spreading the fragrance of God. When we do something good, we are emitting the fragrance of God. When we make peace, we are spreading the fragrance of God. Let us pray. Heavenly Father, maraming salamat po sa aming napagsalu-saluhang pagkain ng aming mga kaluluwa at espiritu. Thank you for the guidance of your Holy Spirit. Teach and help us, my Lord, that at all times, by your grace, we will spread the sweet fragrance to those around us. Muli, ibinabalik po namin sa iyo ang glory, ibinabalik namin sa iyo ang aming praise, ang honor at pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you. The Lord be gracious unto you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Stay safe, everyone. Stay COVID-free. Stay healthy. And finally, be strong in the Lord and in the power of His might. Glory to God.